Pakikipag-usap sa iba. Bakit dapat alalahanin ang kamatayan ni Jesus? Ang sumusunod ay ang karaniwang eksena kapag nakikipag-usap sa iba ang isang saksi ni Jehovah. Kunwari, si Megan ang saksing dumadalaw kay Shirley. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Hi Shirley! Tuwang-tuwa akong makita ka sa memorial ng kamatayan ni Jesucristo noong nakaraang linggo. Ano ang masasabi mo sa pagtitipon? Okay naman, pero sa totoo lang, hindi ko gaanong naintindihan ang mga narinig ko. Alam kong mas binibigyan ng importansya ng maraming tao ang kapanganakan ni Jesus tuwing Pasko kaysa sa pag-alaala sa kamatayan niya. Pwede mo bang ipaliwanag uli sa akin kung bakit napakahalagang alalahanin ang kamatayan ni Jesus? Totoo, ipinagdiriwang ng karamihan ng tao ang Pasko. Pero naniniwala kaming mga saksi ni Jehovah na ang pinakamahalagang okasyon na dapat alalahanin ay ang kamatayan ni Jesus. Kung okay sa iyo, natutuwa akong ipaliwanag ang mga dahilan. Okay, wala naman akong gaanong gagawin. Una sa lahat, inaalaala ng mga saksi ni Jehovah ang kamatayan ni Jesus dahil utos iyon ni Jesus sa mga tagasunod niya. Pansinin ang nangyari noong gabi bago mamatay si Jesus. Narinig mo na ba yung tungkol sa espesyal na hapunan na ginawa ni Jesus kasama ang kanyang tapat na mga tagasunod? Ang tinutukoy mo ba ay yung Last Supper? Oo, iyon nga. Tinatawag din iyon na hapunan ng Panginoon. Doon, nagbigay si Jesus ng malinaw na tagubilin sa kanyang mga tagasunod. Pwede mo bang basahin ang sinabi niya sa Lucas 22:19? Okay. Gayon din, kumuha siya ng tinapay, nagpasalamat, pinagputol-putol ito, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, "Ito ay nangangahulugan ng aking katawan na siyang ibibigay alang-alang sa inyo. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin." Salamat. Pansinin ang iniutos ni Jesus sa dulo ng teksto. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Bago niya ito sabihin sa mga tagasunod niya, nilinaw muna ni Jesus kung ano ang aalalahanin nila tungkol sa kanya. Sinabi niyang ibibigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tagasunod. Nabanggit ni Jesus ang kahawig ng mga salitang iyan sa Mateo 20:28. Ang sabi, ang anak ng tao ay dumating, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang kaluluwa bilang pantubos na kapalit ng marami. Kaya iyan ang dahilan kung bakit nagtitipon taon-taon ang mga saksi ni Jehovah sa anibersaryo ng kamatayan ni Jesus, para alalahanin ang hain pantubos na ibinigay ni Jesus. Ang kamatayan niya ay maaaring mga hulugan ng buhay para sa lahat ng masunuring tao. Bakit kailangan ang pantubos? Naririnig ko sa mga tao na namatay raw si Jesus para magkaroon tayo ng buhay. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Sa bagay, hindi lang naman ikaw ang nakadarama ng ganyan, Shirley. Ang haing pantubos ni Jesus ay malalim na paksa. Pero isa rin ito sa pinakamagandang katotohanan sa salita ng Diyos. Teka, may oras ka pa ba? Sige lang. Ayos. Kababasa ko lang ng tungkol sa pantubos. Subukan kong ipaliwanag ito sa iyo sa simpleng paraan. Sige. Para maunawaan natin ang pantubos, kailangan muna nating maintindihan ang naging sitwasyon ng magkasala sina Adan at Eva sa hardin ng Eden. Matutulungan tayo ng Roma 6:23 na maunawaan ang isyong nasasangkot. Pakibasa mo nga. Okay. Ang sabi, ang kabayaran na ibinabayad ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob na ibinibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat. Suriin natin ang binasa mo. Una, pansinin ang panimulang mga salita ng teksto. Ang kabayaran na ibinabayad ng kasalanan ay kamatayan. Simpleng tuntunin ito na ibinigay ng Diyos sa pasimula ng kasaysayan ng tao. Ang kabayaran o parusa para sa kasalanan ay kamatayan. Siyempre pa, walang makasalanan noong umpisa. Nilalang na sakdal o perpekto sina Adan at Eva,
at sakdal din sana ang lahat ng magiging anak nila. Kaya wala sanang mamamatay. Sina Adan at Eva at lahat ng kanilang anak ay may pag-asang mabuhay ng maligayang magpakailanman. Pero gaya ng alam natin, hindi gayon ang nangyari, di ba? Oo, kinain kasi ni na Adan at Eva ang ipinagbabawal na prutas. Tama. Nang gawin nila iyon, nang piliin ni na Adan at Eva na sumuway sa Diyos, nagkasala sila. Pinili nilang maging di-sakdal o maging makasalanan. Ang pagpiling iyon ay nagkaroon ng kapahapahamak na resulta hindi lang para kina Adan at Eva, kundi rin naman sa lahat ng kanilang anak. Anong ibig mong sabihin? Ganito yan, gumamit tayo ng halimbawa. Mahilig ka bang mag-bake? Oo, hilig ko yan. Kunwari may bagong bili kang pan, at ang ganda nito. Pero bago mo pa ito magamit, nahulog ito at nayupi. Anong mangyayari sa lahat ng tinapay na ibibake mo sa pan na iyon? Hindi ba magkakayupi rin? Siyempre. Ganyan-ganyan ang nangyari ng piliin ni na Adan at Eva na sumuway sa Diyos. Nagkaroon sila ng yupi o depekto dahil sa kasalanan at di kasakdalan. At dahil nagkasala sila bago nagkaanak, lahat na magiging anak nila ay may depekto rin. Lahat sila ay ipanganganak na makasalanan. Sa Biblia, ang salitang kasalanan ay tumutukoy hindi lang sa maling ginawa kundi sa kalagayang minana natin. Kaya kahit wala naman tayong ginawang masama, hindi pa nga tayo ipinanganganak na magkasala sina Adan at Eva. Hinatulan na tayo at ang lahat ng magiging anak nila, pati na rin ang magiging anak natin, nang di kasakdalan at kasalanan nahahantong sa kamatayan. Gaya ng binasa natin sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi naman yata tama yon. Bakit kailangan magdusa magpakailanman ang lahat ng tao dahil sa kasalanan ni na Adan at Eva? Tama. Pero hindi lang yan. Dahil sa sakdal na katarungan ng Diyos, ipinasya niyang dapat mamatay sina Adan at Eva dahil sa kanilang kasalanan. Pero tayo na mga anak nila ay binigyan niya ng pag-asa. Gumawa ang Diyos ng paraan para mailigtas tayo sa kalagayang ito. Diyan pumapasok ang haing pantubos ni Jesus. Tingnan natin uli ang Roma 6:23. Matapos sabihing ang kabayaran na ibinabayad ng kasalanan ay kamatayan, sinabi pa nito, ngunit ang kaloob na ibinibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya ang kamatayan ni Jesus ang nagbukas ng daan para mapalaya tayo sa kasalanan at kamatayan. Ang pantubos, pinakadakilang regalo ng Diyos. May isa pang punto sa talatang ito na gusto kong itawag pansin sa iyo. Ano yon? Ang sabi ng teksto, ang kaloob na ibinibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung si Jesus ang nagdusa at namatay para sa atin at ibinigay ang buhay niya alang-alang sa atin, bakit sinasabing ang pantubos ay kaloob na ibinibigay ng Diyos at hindi kaloob na ibinibigay ni Jesus? Ewan ko. Ganito yan. Ang Diyos ang lumalang kina Adan at Eva at sa kanya sila nagkasala nang sumuway sila sa hardin ng Eden. Tiyak na lubha siyang nasaktan nang magrebelde sa kanya ang unang mga tao. Pero kaagad na gumawa ng solusyon si Jehovah. Pinapunta niya rito sa lupa ang isa sa kanyang mga espiritong nilalang para mamuhay bilang isang sakdal na tao at ihandog ang buhay nito bilang haing pantubos. Kaya ang paglalaan ng pantubos ay isang regalo mula sa Diyos. Pero hindi lang yan. Naisip mo na ba kung ano ang nadama ng Diyos nang patayin si Jesus? Hindi eh. Napansin kong may mga laruan dito sa bahay niyo. May mga anak ka ba? Meron, 2. Isang lalaki at isang babae. Bilang magulang, isipin mo kung ano ang nadama ng Ama ni Jesus sa langit, ang Diyos na Jehovah, ng araw na mamatay si Jesus. Ibig kong sabihin, ano kaya ang nadama niya habang nakikita niya mula sa langit ang kanyang minamahal na anak nang ito ay inaresto, tinuya at sinuntok? At ano kaya ang nadama ng Ama nang ipako sa tulos ang kanyang anak at dumanas ng unti-unti at napakasakit na kamatayan?
Tiyak na napakasakit nun sa kanya. Hindi ko naisip yan Sabihin pa, hindi natin eksaktong mailalarawan ang nadama ng Diyos ng araw na iyon. Pero alam nating may damdamin siya at alam din natin kung bakit niya hinayaang mangyari iyon. Ang ganda ng pagkakalarawan niyan dito sa 1:3:16, isang pamilyar na teksto. Pwede mo bang basahin? Sige. Ang sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ano pat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat. Balikan natin ang panimula ng teksto. Ang sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Oo, pag-ibig ang nagpakilo sa Diyos na isugo sa lupa ang kanyang anak para mamatay alang-alang sa atin. Kaya ang haing pantubos ang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig kailanman. At iyan ang dahilan kung bakit nagtitipon ng mga saksi ni Jehova para alalahanin taon-taon ang anibersaryo ng kamatayan ni Jesus. Naging malinaw ba sa iyo ang napag-usapan natin? Oo, salamat sa paliwanag mo. May gusto ka bang malaman tungkol sa Biblia? May tanong ka ba hinggil sa mga paniniwala o gawain ng mga saksi ni Jehova? Kung mayroon, huwag kang mahiyang magtanong sa isa sa mga saksi ni Jehova. Matutuwa siyang sagutin ang mga tanong mo. Katapusan ng artikulo.